Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, ang banal na sanggol, ang batang Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Kanya na katulad ng Kanyang pagtalima at pagtitiwala sa Ama, tayo rin bilang mga anak ng Diyos ay lumaki at magpatuloy sa paglalakbay ng may pagtalima at katapatan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang sinugong tagapagligtas ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katuparan ng pangako ng Ama para sa aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang masunurin at tapat na anak ng Diyos Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinag-aarian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghari ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapatayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan ang walang hanggang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papananatihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpita, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkaloob niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hiniring na niya tayo bago pa nalikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang tinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at sa inyong pag-ibig sa Kanya, mga hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkaloob niya tayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kawalatiang inilain niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawin dakila. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang suwayin, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa pag-ahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo naririto sapagkat tayo tinawag at mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At para sa ating mga Pilipino, ang linggong ito ay isang pambansang pista, sapagkat ang linggong ito ay pang-Pilipinong pagdiriwang, sapagkat sa buong kapuluan at kung saan man naroroon ang mga Pilipino, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Kaya tayong lahat nagpupugay sapagkat ang minamahal nating si Jesus Nazareno ay alalahanin natin katulad nung Pasko ay naging bata din. Kaya palakpakan natin ang batang Jesus Nazareno, ang Santo Niño. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Baka kasi sabihin nyo, Nazareno lang ang binibiba sa Quiapo, no? Siyempre, ang Santo Niño at Nazareno, iisa lang ho yan. Huwag nating paglabanin. Huwag niyong sabihin, mas mabisa ang Nazareno sa Santo Niño. Isang Jesus lang po yan, ang batang Nazareno. Kapag ako'y nakakita ng bata, nakikita din natin na may mga bagay-bagay nung bata na nagagawa natin. Pero ngayon siguro, ngayong tayo matanda na, ay hindi na natin ito gagawin pa. Naalala nyo ba nung bata tayo, pinagsusuot tayo ng kung ano-ano. Nung mga magulang kasi naman natin, minsan kung ano-ano ang pinapasuot sa atin. No? Minsan mga magkakapatid, pare-pareho ng suot pag nagsisimba. No? Meron bang ganyan ngayon na mga batang nagsisimba, no? Pare-pareho ng suot, no? Minsan pagsusuotin ka ng, no? At tuwan-tuwa naman, ito naman tuwan-tuwa tayo pag pinagsusuot ka ng Spider-Man, no? Wonder Woman, o para kang isang diwata, o suot duwende. Kung naman tuwan-tuwa ka
pag-attend ka ng party o ng kasiyahan, gano'n ang suot-suot mo. Naalala ko noon ay binigyan ako ng Batman, no? Ng aking daddy, no? At lagi kong sinusuot 'yon kapag may pagdiriwang. Pero, no? Kung tatanungin ko ngayon, isusuot mo ba 'yan? Ngayong matanda ka na? Siguro sabihin niyo sa akin, naku, hindi na, Father. Tama na yung, siguro pag may litrato ka nun, halos ayaw mo ipakita ngayon yun dahil nahihiya ka. Dati-rati, naalala ko nun, kahit yung mga sakristang ko dati noon at yung mga mas batang miyembro ng choir, o kahit sa pamilya, di ba? Pag may pagtitipon, tatawagin mo yung anak mo, yung apo mo, sabi mo, kumanta ka sa kanila. O sayaw ka, sayaw. Ikaw naman, giliw na giliw kang kumanta at sumayaw pag may pagdiriwang. Pero nakita ko rin sa pagdaan ng panahon, yung mga dati-rating ang dali-daling pakantahin, ang dali-daling pasayawin, ngayong mga dalagitan na, binatilyo na, ayaw na. Pumipiglas na. Pumapalag na. May mga bagay na sadyang madaling gawin nung tayo'y bata pa. Siguro nga sabihin nyo, wala pa kaming muwang nun, Father. Hindi pa kami marunong mahiya. Siguro nga ganun nga ang bata. Hindi pa marunong mahiya. Kaya, pag nakakita ko ng batang tumatawid dyan sa gitna, kahit nagmimisa na, hindi ko iniintindi. Dahil alam ko, bata pa. Pero pag may matanda akong nakitang nagpupunta dyan, matigas ang ulo nun. No? Hindi malabata yun. Late na nga, gusto pang pumunta sa gitna. Gusto pang maglakad-lakad kung saan-saan. Pag bata, absuelto, ha? Pag matanda, hindi na absuelto yun. No? Pero, bakit nga ba? No? Ang bata, masabi nga natin, malakas ang loob. Siguro nga hindi nahihiya dahil para sa kanya, ito ang kanyang kalikasan. Sabi ko nga sa inyo, kung ibabalik natin yung ginagawa ninyo nung bata kayo, sasabihin nyo siguro, wag na lang, Father. Kung nahihiya kayo at nahihirapan kayong gawin yon, isipin na lang ninyo yung kahihiyan, yung kahirapan na ayaw nyo nang gawin. Palawigin nyo ng napakaraming beses. Ganoon, halos ganon. Hindi pa nga kayang masabi natin na tumpak na ganon, halos ganon para sa Diyos maging tao. Kung nahihiya kayo at nahihirapan kayong gawin yon, dahil sa tingin ninyo, ibababa ang inyong dangal, lalo't higit ang Diyos maging tao. Siguro nga, kapag nakikita natin ang Santo Niño, kapag nakikita natin si Jesus Nazareno, parang kay daling isipin ang Diyos nagkatawang tao. Pero isipin na lang natin, ito'y kung tayo nahihiya, nahihirapan, bumalik sa ganong estado, mas lalo na ang Diyos. Sabi nga ni San Agustin, ang Diyos maging tao, maging bata, hindi nga kapakumbabaan yun eh. Naalala nyo nung Pasko, lagi nating sinasabi, ang Diyos magkatawan tao, pagpapakumbaba, humility. Pero sa totoo lang, sabi ni San Agustin, hindi pa nga pagpapakumbaba yun. Kaya nga nung piyesta, di ba, nanawagan tayo, magpakumbaba ang mga deboto. Kasi yun ang tunay na debosyon. Kasi si Jesus Nazareno, nagpakumbaba.
nagpaubaya. Pero sabi nga ni San Agustin, ang pagpapakumbaba ay katotohanan. Di ba ano ba ang kabaliktaran ng kapakumbabaan? Kayabangan. Halimbawa, hindi ka naman matalino, pero ang postura mo, matalino ka. Hindi daw yun kapakumbabaan. Kayabangan yun kasi wala ka sa tama mong lugar. Ang kapakumbabaan, alam mo kung ano ang lugar mo. Halimbawa, alam mo, hindi ikaw ang pinakamatalino, pero dahil nandadaya ka, nangongopya ka, nakauna ka. Pero hindi yun ang totoo. Dahil alam mo, ninakaw mo at dinaya mo lang ang pwesto mo. Ang kapakumbabaan, inaamin mo yung katotohanan. Hindi ka nagkukunwari. Ang kapakumbabaan, hindi mo pinapalaki yung maliit lang. Tinatanggap mo kung sino ka. Yun ang kapakumbabaan. Pero sabi nga ni San Agustin, ang Diyos maging tao, sa totoo lang, hindi kapakumbabaan. Kasi hindi naman Diyos tao. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos, sabi nga sa unang pagbasa, ang makapangyarihan. Ang Ama, magpakailanman. Ang pinakaluwalhati sa lahat. Pero pinili ng Diyos maging tao. Alam nyo, sa wika natin, wala pa halos katumbas daw nun. Para kay San Agustin, ang Diyos maging bata, maging tao, hindi nga humility, kundi condescension. Ang pinakamalapit ko ng salin na makikita, hindi pagpapakumbaba, kundi pagpapakababa. Sana makuha po natin, no? Ang pagpapakumbaba, yun yung simple ka, tinatanggap mo kung sino ka. Hindi ka nagkukunwari. Kung hindi ka mayaman, tanggap mo yun. Hindi ka nagkukunwaring mayaman. Kung alam mong hindi ka mabait, tatanggapin mo yun. Hindi ka nagbabanal-banalan. Alam mo makasalanan ka, kaya tinatanggap mo na nagsusumikap ka. Magbago. Hindi ka nagkukunwaring deboto. Ang tunay na mapagkumbaba, alam mong may kahinaan ka. Hindi natin ipinagyayabang, deboto ko ng Santo Niño, deboto ko ng Nazareno. Pero alam mo naman sa puso mo, hindi naman ang kabutihan ng Santo Niño at Nazareno ang namamayani. Kasi paglabas mo ng simbahan, palamura ka pa rin, palaaway ka pa rin, nandadaya ka rin, nagsisinungaling ka rin, mukhang pera ka pa rin. Pagpapakumbaba ay katotohanan. Pero ang Diyos, nilampasan pa yon. Kaya tuwing makikita natin ng Santo Niño, oo, ang cute niya, bata, mukhang prinsipe, pero tandaan nyo, ang Diyos maging tao, pagpapakababa. Kaya pala napakagandang panawagan lagi, hindi lang tuwing piyesta. Ang tunay na deboto ni Jesus, marunong bumaba. Hindi lang sa andas, kundi marunong bumaba sa buhay. Hindi ako magpapatawad. Siya ang may atraso. Siya ang lumapit. Kung talagang deboto ka ni Jesus, magpakababa ka. Kasi nga siya, nagpakababa din. Kaya nga siguro mahal na mahal natin. Alam niyo raw po, ang dalawang imahe ni Jesus na pinakamalapit sa puso ng Pilipino ay ang Santo Niño at ang Nazareno. Kasi nga, sinasalamin nila, hindi lang ang pagpapakumbaba ng Diyos, kung hindi pagpakababa ng Diyos. Dahil hindi natin maaabot ang Diyos sa ganang atin lamang.
Kahit ilang prosesyon ang puntahan mo, kahit 10 beses ka pumanik sa andas, kahit bawal na, kahit ilang beses ka magsimba, kahit ilang milyon ang ibigay mo na donasyon, hindi natin kayang abutin ng Diyos. Sa ganang atin lang, buti na lang bumaba ang Diyos. Bumaba ang Diyos. Kaya't kung tunay tayong nagpapasalamat sa pagbaba ng Diyos, bilang bata, bilang Nazareno, matuto din tayong bumaba. Kaya nga, napakaganda ang aral ng bata. Kasi pag tumatanda ng tao, ayaw nang bumaba. Ako ang matanda, bakit ako susunod sa kanya? Ako ang nasa taas, bakit ako magpapaubaya sa kanya? Ako ang mas magaling, bakit ako ang magbibigay? Siguro nga kailangan talaga natin. Kaya nga sabi ni Jesus, palapitin ninyo ang mga bata. Palapitin muli ang batang diwa sa puso mo. Huwag ka lang magmukhang bata. Minsan kasi ganun lang gusto natin, magmukhang bata. Kaya lahat ng mga puting buhok, takpan natin. Lahat ng mga kulubot, banatin natin. Ang mga suot natin, magsuot bata tayo. Parang bagets pa rin. Parang millennial pa rin. Hindi mo kailangan magmukhang bata. Magpusong bata ka. Gaya ng Diyos. Lalo na ang pagpapakababa. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin. At bago tayo magdasal ng pagtatapos, gaya ng sinabi ko nung piyesta, sana pagdasal natin kung papaano ang Santo Niño ay pambansang pista, pista ng buong Pilipinas. Sana ang Nazareno din maging pambansang pista. Hindi lang piyesta ng Quiapo, kundi piyesta ng buong Pilipinas. Katulad ng piyesta ng Santo Niño. Gusto niyo po ba yun? Kung gusto natin na ang piyesta ng Nazareno, katulad ng piyesta ng Santo Niño, maging piyesta ng buong Pilipinas, iparinig natin sa mahal na Senyor ang mas malakas na palakpak. Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Kayo'y nagkatawang tao. Pinapaalala niyo sa amin, kayo'y naging bata din. Isang batang nagpakumbaba at nagpakababa, alang-alang sa pag-ibig sa amin. Naging bata ka upang ipakita na ikaw tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya't salamat po ng marami, mahal na Panginoon, sapagkat hindi namin kayo lubos na maaabot kung hindi kayo nagpakababa. At ipinapakita nyo sa amin ang tamang landas, ang magpakababa, ang matutong magpaubaya at magpakumbaba. Nawa, matularan ka namin sapagkat tanging ang mga bata ang puso, ang mga tunay na anak ng Diyos, ang makapapasok sa iyong kaharian. Inaalay din namin ang mga bata sa aming pamilya, ang aming mga anak at mga apo. Pinagdarasal din namin ang mga batang lumalaki ng walang halimbawang mabuti sa kanilang paligid.
Pinagdarasal namin ang mga batang palaboy, ang mga ulila, ang mga pinagbubuhatan ng kamay, ang mga pinagtatrabaho sa maagang panahon at gulang lamang, ang mga batang naghahanap ng maggagabay sa kanila, ang mga batang biktima ng giyera at iba pang mga kalamidad at kahirapan. Nawa, tulungan niyo po sila at sa pamamagitan din namin, matulungan sila. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo at nagkaloob ng espiritu ng karunungan at pangunawa. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo, at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pagkiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya, sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa sila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban na gagabay at magkakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay ng may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdanawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Tahimik nating idulog ay panang kahilingan. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng puso ng isang bata at ituloy mo maging karapat-dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon, na kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Katulad ni Jesus, tayo'y mga anak ng Diyos. Tumawag tayo ngayon sa ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagiging mayabang at makasarili. Kung nagiging matigas ang aming puso at hindi na kami nagpapakumbaba at marunong bumaba. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Nagpakababa siya, bagamat siya'y Diyos, alang-alang sa ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay babasbasan kayo, lalo na po ang mga bata. Kaya kung may tangan kayong bata, dasalan nyo sila. At kung may mga bata tayo sa tahanan, sama natin sila ngayon sa dasal at pagbabasbas na ito. Panginoon namin Diyos, mula sa pananalita ng mga bata, ay lumikha ka ng awiting papuri. Kawan mo ang mga batang ito, ang mga ipinagkatiwala sa mapagmahal mong pagkalinga sa simbahan. Ang anak mong isinilang ng mahal na birhen ay malugod na tumanggap ng mga batang maliliit. Niyakap niya ang mga ito, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya upang lumago sa Kristiyanong pamumuhay at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, maging saksi dito sa lupa sa pamamagitan ng pagpapalaganap at pagtatanggol ng kanilang pananampalataya. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.